Mga kada, for sure ay marami sa inyo ang nagtatanong kung paano nga ba makakapag-shopping nang hindi sasakit ang inyong mga ulo dahil sa dami ng stress at hassle na ma-experience ngayong holiday season. Kaya worry no more dahil sagot na namin yan dito sa Wow, You Know. Una sa ating listahan ay alamin kung magkano ang expenses mo last year. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay mauubusan ng pera sa kinabukasan. Sa tulong nito, malalaman mo kung meron ka bang maling nagawa sa paggastos mo at kung ano pa ang pwede mong gawin para mas makatipid sa pagdiriwang ng manigong bagong taon. Pangalawa ay ang maglaan ng tamang budget. Dahil may rough estimate ka na ng nakaraang gastusin at may idea ka naman na ng mga presyo ng mga bilihin sa grocery, dahil sa iyong pamimili every month, magiging madali na sa iyo ang pagsiset ng tamang budget para sa pamimili ngayong holiday. Maging priority mo sana ang paglalaan ng pera para sa mga gastusin sa bahay at sa emergency fund bago ka magsimulang maghiwalay ng pera. Lalo na't mahal na po ang mga bilihin ngayon. Dapat na maging goal mo, ma-save ang inyong 13th month pay imbis na ubusin agad ito ng di namamalayan. Pangatlo, gumawa ng listahan. Para matiyak na hindi ka mag-over budget, gumawa ka ng listahan ng mga taong gusto mong bigyan ng regalo at mga pagkain na plano mong ihanda para sa holiday season. Pwede mo ring ilista ang mga palaro sa inyong family reunion nang sa gayon ay maisama mo sa budget ang mga props at prices na kakailanganin. Sa paggawa ng listahan, makikita mo kung practical ba ang nakaset mong plano para sa iyong expenses o kung kinakailangan mong mag-cut back ng konti sa planned expenses at nang magkasya ang iyong naitabing pera. Next naman, pang-apat, the best way to save is to do it early. Sa ganitong paraan, hindi ka masyadong mape-pressure na magtabi agad ng sobrang laking pera para maabot ang iyong desired budget. Isa pa, the earlier you save, the more you save mga kada. Panglima, mamili ng maaga mga kada. Kapag papalapit na ang holiday rush, hindi lang mga tao ang nagmamahalan. Sumasabay pati mga bilihin. Kaya naman, bilang isa sa mga tipid tips para sa holiday, ay ang pamimili ng maaga. Kung posible, bago pa dumating ang Burr months, mamili ka na ng mga dapat bilhin. Matutuklasan mo na mas mura ng ilang piso o sentimo ang mga grocery at gift items sa mga panahon na ito. Kapag inipon mo ang papiso-piso mong natipid sa pamimili ng maaga, may maitatabi ka pang extra para sa ibang bagay na kailangan mong pagkagastusan. Pang-anim, health is wealth mga kada. Bagamat masarap kumain tuwing holiday season, malaki pa rin ang matitipid natin kung hindi tayo magkakasakit. Kaya naman, isa sa mga tipid tips na pwede mo sundin ay ang pagluluto ng healthy food. Hindi naman ibig sabihin maging vegetarian na ang buong pamilya. Kapag sinunod mo itong payo ng ito, Suki, hindi ka lang makakatipid, mapapanatili mo pa ang iyong kalusugan bago sumabak sa holiday season. Pang-pito, kung may gusto ka pang bilhing regalo para sa sarili mo or sa mga mahal mo sa buhay ngayong holiday season, maaari ka rin makatipid pag abangers ka sa mga sales at discounts. Kadalasan na sunod-sunod ang mga year-end sale tuwing Burr months kaya masayang mag-shopping sa panahon na ito. Tiyaking lang mga kada na huwag kang maakit masyado ng mga salitang sale at discount at iwasang mag-overspend. Biling lamang ng mga items na sinulat mo sa shopping list mo. Isa pa, maging matalino at mabusisi sa mga online sale na makikita mo. If it seems too good to be true, maging maingat para makaiwas sa mga holiday scam na naglipana. Pangwalo, mag-DIY ng mga ipangreregalo. Maraming online tutorials ang pwede mong panoorin or sundin sa paggawa ng mga budget-friendly personalized gifts. Mas matutuwa ang pagbibigyan mo dahil hindi lang pera ang ginastos mo, kundi pati pagod at oras mo. Kung gusto mong pagkakakitaan ng newfound hobby mo, pwede mo rin naman ibenta yan online. Malay mo, maging stable business mo na rin yan in the future. Pang-siyam, ibenta ang mga hindi na ginagamit na bagay sa bahay.
Isa sa mga pinakamadaling paraan para kumita ngayon ay ang pagde-declutter at pagbebenta ng mga bagay that don't spark joy in your life, Suki. Kaya hanapin na ang mga gamit sa bahay na mahigit 1 taon nang hindi ginagamit at nakastock lang. Ito na ang panahon para ipagamit na sila sa ibang tao. Sakto din ito, Suki, para hindi mapuno ng masyadong gamit ang bahay niyo sa papasok ng bagong taon. Kumita ka na, nakapagbawas ka pa ng mga hindi mo na kailangan at nakatulong ka pa. O, di ba? Sobrang wais na tipid tip lang. At panghuli at ang pinakamahalaga ay ang mag-enjoy. Huwag na nating dagdagan ng stress at hassle ng holiday. Naku, hindi nga nakakatulong sa ating beauty, lalo na sa mga misis nating kada dyan. Sa huli ay mas may panalo nating ang kasiyahan at katabaan ng ating mga puso ngayong holiday season. Nawa at matutunan nating lahat ang maging mabuti at mapagbigay sa ating mga kada. Kaya sana ay nakatulong kami sa iyong pag-iisip ng mga shopping tips. Wow, you know. Hi mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.